Hello sa mga ka-money magnet! Naririto na naman tayo para alamin ang mga malas sa bahay mo. Alamin din natin ang solusyon para ang 2024 mo ay maging masagana at blessing ay pumasok. Umpisahan natin sa loob ng kwarto mo. Alam mo ba ang kama ay hindi dapat na direktang nakatapat sa pintuan? Dahil pagbukas ng pintuan at agaran kang natatanaw, ang enerhiya ay lumalabas kaya't madalas ang panghihina o pagkatamad. Para maiwasan mo ang bagay na to ay magsabit ka lamang ng crystal ball sa pintuan upang ang paghiga o pagtulog ay maging maganda ang epekto sa iyo at hindi ka maubusan ng enerhiya o hindi ka tamarin sa maghapon mo. Pangalawang bagay na dapat mong iniiwasan ay ang tinatawag na lagus-lagusan. Ang magkakatapat na pintuan ay hindi mo dapat binibigyan ng atensyon o masyadong pinagkakaabalahan sapagkat ang magkatapat na pintuan ay hindi dapat na ayon sa feng shui kahit pa sabihin natin na pintuan ng rep yan. Ang rep kasi ay nandiyan ang abundance. Pagbukas mo ng pintuan papunta sa CR, agaran ding lumalabas ang abundance na meron sa iyong tahanan. Kaya mas maiwasan ang bagay na yan. Pero kung hindi mo maiiwasan na talagang nandiyan na, magsabit ka na lamang ng crystal ball. Pangalawa sa listahan ay ang higaan na direktang nakatutok o ang nasa likuran o gilid nito ay mga bintana. Alam mo ba ang mangyayari sa iyo pag ganito ang klase ng kama ay nakadirektang nakatapat o kaya naman ay nakabukas ang pintana sa gilidan o sa likuran nito? Ang enerhiya ay lalabas kung kaya't kamalasan ang iyong masasagap. Kung ganito ang setup ng kwarto mo, mas mainam na magsabit ka ng crystal ball para mahikop ang kamalasan. Hindi rin dapat pinagtatabi ang magkaparehong kama o kaya naman ang twin bed ay hindi dapat iniisa. Mas mainam na walang ganitong klase sa loob ng kama. Mas mainam na namamayani ang isang kama lamang at huwag dalawa. Para sa ganun hindi ito mag-cause ng anumang kamalasan. Ngunit kung talaga namang dalawa ang kama sa bedroom mo, magsabit ka na lamang ng crystal ball sa kama mo. Pang may matinding kamalasan ng dulot sa ating buhay ay kusina at CR ay kita pagbukas mo ng CR. Kusina agad ang mabubungaran. Sa kusina kasi ang mga pagkain at abundance. Kumbaga sa CR naman ang mayroong flush. Kapag ang abundance na yan at bukas ng pintuan sa CR ay lumalabas o naipa-flush ang mga abundance na meron sana sa ating tahanan. Ngunit kung nagnanais ka na maiwasan ang bagay na yan, maaari mo namang maiwasan yan sapagkat mapipigilan ang daloy ng pag-flush ng abundance sa iyong tahanan kung may crystal ball kang nakasabit sa pintuan. Isa pang bagay na magdadala ng kamalasan ay ang kwarto na ang kama ay direktang nakatapat o kitang-kita sa salamin na dodoble kayong mag-asawa habang kayo ay natutulog. Alam mo ba ang maaaring magresulta nito? Ang paghiwalay o pangangalunya o pangangabit ng iyong asawa sapagkat nadodoble kayo sa salamin. Isa sa inyo ay magkakaroon ng ibang kapareha. Kaya naman kung ayaw mo mangyari ang bagay na to, mas mainam na takpan mo lamang ang salamin kapag natutulog o kaya naman ay sabitan mo ng crystal ball. Pagdating naman sa hagdanan, huwag na huwag kang maglalagay ng salamin na direktang nakatapat sa hagdanan. Magkukos kasi ito ng pagkakasakit kung saan habang ikaw ay bumababa sa hagdanan ay kitang-kita ang yabag ng iyong mga paa. Ang magre-resulta dito ay pagkakasakit ng mga taong madalas gumamit ng hagdanan na yan. Kaya ang resulta, madalas merong nagkakasakit sa pamilya. Para maiwasan mo ang bagay na to, mas mainam na ilihis mo ang pwesto ng salamin. Ngunit kung yan ay intact na dyan at hindi na matanggal, mas mainam na sabitan mo na lamang ito ng crystal ball sapagkat ang crystal ball ay sumasagap ng anumang uri ng kamalasan at tatanggalin ito sa iyong tahanan. Isa pang may dulot na kamalasan sa ating tahanan ay ang headboard ng ating mga
higaan. Nilalagyan mo ba yan ng pabigat, mabigat na ilawan, mabigat na cabinet o kung anumang pabigat sa headboard ng higaan? Magre-resulta rin to ng bigat ng pakiramdam. Yung bang lagi kang may daladalang bigat sa iyong buhay. Kahit anong pagsusumikap ay nabibigatan ka pa rin at nahihirapan. Sapagkat ganito ang setup ng higaan. Sabitan mo na lamang ng crystal ball para makaiwas sa bigat na dulot nito sa iyong buhay. Huwag mo rin ilalagay ang iyong kama na nakalihis ang salamin o kaya naman ang salamin na yan ay nakadirektang nakatapat sa kama. Anumang salamin man niya ng cabinet, salamin na personal o salamin para sa sarili ay hindi mo dapat inilalagay sa kama. Magdudulot kasi ito ng anumang panganib. Bukod sa panganib ay paghihiwalay ninyong mag-asawa. Iwasan mo ang bagay na to para maiwasan mo rin ang dulot itong kamalasan sa buhay mo. Mas mainam na alisin mo na lang o takpan o maglagay ka ng crystal ball. Mainam din na iiwasan mo na pagbukas ng pintuan ay kusina agad ang mabubungaran. Kasi nga ang abundance ay agaran ding lalabas sa iyong pintuan. Iwasan mo ang bagay na to para makaiwas ka sa kamalasan. At pag ginawa mo ang bagay na yan, siguradong ang kamalasan ay maiiwasan mo sa buhay. Ngunit madalas ay hindi naman maiiwasan na ang mga posisyon ng kusina ay malapit sa pintuan. Kaya ang mas mainam na gawin ay lagyan mo na lamang ito ng crystal ball ang pintuan para sipsipin ito ang mga negatibong enerhiyang nakapaligid sa iyong tahanan para ang pumasok lamang ay positive chi. Iwasan mo rin ang paglalagay ng cactus sa loob ng tahanan. Hindi ko naman sinasabing masamang maglagay ng cactus sa bahay. Ngunit mas mainam na ang mga cactus na yan ay nasa labas lamang ng iyong tahanan. Sapagkat ang cactus ay maaari magdulot ng pag-aaway o paghihiwalay ninyong mag-asawa. Ang cactus ay hindi maganda sa loob kundi sa labas lamang ng bahay. Iwasan mo rin ang mga halaman na gumagapang. Ito'y resulta sa paggapang mo sa kahirapan. At kapag ikaw ay nahirapan sa buhay, mawawalan ka ng kita, trabaho o kaya naman personal na buhay. Kapag ganito ang setup ng iyong tahanan at naglalagay ka ng gumagapang na halaman, ang paghihirap sa iyong buhay ay iyong mararanasan. Kaya alisin mo ang mga bagay na yan o di naman kaya ay magsabit ka ng crystal ball upang ang lahat ng kamalasan ay masipsip at matanggal. Kapag naman dating sa kwarto, doble-dobleng kamalasan ang maaari mong maranasan kapag pinagtabi mo ang dalawang kama. At kapag tinapat mo pa ang salamin at sa headboard ay nilagyan mo ng isang pabigat katulad ng painting, tripling kamalasan ang maaari mong maranasan sa ganitong setup ng kama. Hindi ko sinasabi na huwag maglagay ng salamin, ngunit takpan mo kapag hindi ginagamit. Huwag maglagay ng painting sa headboard sapagkat magiging bigat ang proseso ng daloy ng kayamanan sa iyong buhay, kaya dapat ito'y iwasan.